Kamusta kayong lahat mga kaibigan? Kasama niyo na naman ako, si Vyacheslav Ismailov, o mas kilala bilang Via. Ngayon, sa wakas, mauhuli na natin si Lolo Traidor at gagawan natin siya ng bitag gamit ang teleponong ito na may nakalagay na GPS tracker. Ang aking super team ay may super mega planong mahuli si Lolo sa bitag. Kaya magtatago tayo para sa ambush. Maghihintay tayo hanggang dumating siya sa lugar at saka natin siya huhulihin. Pero para sa ambush na ito, kailangan natin ng hindi kapansin-pansing sasakyan. Saan kaya tayo makakakuha nun? Kailangan natin agad ng kotse. Meron akong hindi kapansin-pansing sasakyan. Mas tama siguro, hindi sa akin, kundi sa biyenan kong lalaki. Uy! Nasa pangingisda siya. Pumunta siyang mangisda ng karpa ron. Pero, sa madaling salita, nalaman niya na walang karpa sa lawa. Pero lumabas siya sa yelo at doon hindi na umandar ang kotse niya. Luma na kasi ang kotse, malamig na noon. Ayun, hindi na talaga umandar. Iniwan na lang niya sa yelo. May coordinates naman, kumpleto lahat. Pwede mo bang puntahan, tingnan at kunin? Sa tingin ko, babagay sa atin yon. Sandali, paano kukunin? Paano naman ang binan mong lalaki? Mahilig siya sa panging-isda. Kailangan din niyang may sasakyan para makapunta kung saan-saan. Siguro, hindi na kailangan. Bakit hindi na kailangan? Patay na siya. Ibig sabihin, namatay na siya. At nandun pa rin ang kotse sa lawa. Sige, ibigay mo na ang coordinates, aalis na ako. Ang gagaling yung mga pare, ito ang team natin. Ganito tayo magtrabaho. Lesha, sa mga sasakyan na. Ngayon, kukunin natin ang sasakyan at mag-aabang tayo kay Ded. Pero una, kailangan muna nating hanapin ang kotse na hindi kapansin-pansin. Tara na. Heto ang mapa at mga coordinates. Binigay ni Antoka sa akin, heto na. Ano? Ano to? Naririnig mo? Kotse. Nasa ilalim ng tubig. Paano nangyari yon? Sabi ni Antosha, nasa tabi lang daw ng lawa. Sige Via, mailuhi ka. Nandito yon nung paming-isla sa taglamig. Hindi ito nakaalis dahil sa yelo. At ngayon, nang tumaas ang tubig, natunaw na ang yelo. Paano? Sandali, anong kalokohan to? Kotse ang kailangan ko. Kailangan ko ng kotse para ma-distract si Ded at maisagawa ang special operation. Ngayon, bakit yan? Pulis ba yan? Tingnan mo, itim ang kotse, puti ang mga pinto at may sirena pa sa bubong. Pulis na kotse yan. Anong ginagawa yan dito? Sandali, kailangan tawagan si Anton na yon. Oh, tumatawag si Bia. Ano kailangan niya? Hello, Anton. Ano bang kalokohan to? Ano to? Sabi ko sa'yo, kailangan ko ng kotse na hindi kapansin-pansin. Yung hindi halata. Medyo kapansin-pansin nga siya pero ayos lang. Bakit? Sandali, bakit pang pulis ang kotse? Bakit pang pulis ang kotse? Oh, pulis dati ang biyenan kong lalaki. Tama. Bakit mukhang Amerikanong kotseng pulis ito? At hindi tulad ng sa atin? Ibang kulay ng sa atin. Kilala mo ang Police Academy? Ano Police Academy? Wala akong alam na kahit anong serye. Ayun, sobrang tagahangan ng academy na yon. Siguro nung tumanda na siya, tuluyan na siyang nabaliw at pinintura niya yung kotse niya. Wala akong pakialam. Lumubog na rin siya. Sa madaling salita, Anton, mapunta ka na lang sa impyerno. Hinihulog niya! Ayop talaga! Via, masama ang nadiskubre natin. Dati, may patibong ni Ded sa gubat nang makakita tayo ng kotseng pulis. Ngayon, mauulit na naman yon. Bobo! Walang kinalaman ito kay Ded mo. Ito ang kotse ng biyena ni Anton. Hindi ako papasok doon. Ikaw na lang ang kumuha niyan. Oo, pero kailangan talaga natin pumasok doon. Sigurado. Mga pare, bahala na. Tingnan mo, baka pabor pa sa atin ito. May totoong kotseng pulis na lumubog dito. At kung makuha natin yon, magagamit natin yon. Kasi lolo mo, nagbibigay siya ng impormasyon sa iba't ibang ahensya sa ibang bansa, di ba? Espiya siya. Traidor siya. Alam na ng lahat, kabisado na ng mga taga-subaybay. Tama ka dyan. At may video kami, pwede nyong panuorin sa pamamagitan ng card. Doon, sinubukan ng lolo mo na gawing parang kotse ng pulis ang G-Wagon ko. Parehong-pareho, Amerikano. Sa tingin mo, may kinalaman na naman si Lolo dito. Hindi naman, gago. Pabor sa atin to. Hindi niya mapapansin na may kakaiba. Basta, kailangan talaga. May GPS tracker naman tayo. Ito, konti lang oras natin dito. Hawakan mo siya. Kailangan nating tawagin ng mga tropa at ilabas siya. Ayan, yan ang totoong adventure. Kukuha tayo ng ganitong kotse. Kahit hindi totoong kotse ng pulis. Mula sa ilalim ng tubig, tapos aakitin si Lolo. Ayoko na sana, sapat na yon. Hello, team. Andrew ka. Ha? Sige, ganito. I-track mo ang cellphone ko. Lahat ng meron ka. Pathfinder, mga kable panghila, lahat dalhin mo. Kailangan nating kunin mula sa tubig ang kotse ng pulis. Ano, saan pupunta? Sa coordinates, sige na. Sige, tara na, umalis na tayo. Ayan na siya. Ayan na ang aking koponan. Ayos mga Ginoo.
Nakakita na ba kayo ng ganito? Wow, ang kotse ng pulis. Totoong kotse ng pulis yan. Parang matandang kamag-anak ni Antoha. Kilala niyo naman si Antoha, di ba? Biyena niya ba yun? Oo, biyenan niya yun. Mahilig sa Police Academy kaya pininturay ng kotse. Kaunti na lang oras. Oo, kaunti na lang ang oras kaya kailangan nating magmadali. Kailangan natin siyang itago at kunin. Gagamitin bilang pain para mahuli si Lolo. Baka kapag sama-sama tayo lahat bilang isang team, magawa na nating labanan si Lolo kung sakaling pumunta siya rito. Kuning muna natin ang sasakyan. Sige, ibigay mo na yan. Ano meron ka dyan? Sungkuan ng driver, puro niebe. Ayan. Ayos naman dito. Sobrang ayos. Wala naman, kahit ano. Wala bang mga susi? Wala, talagang kahit ano. Grabe. Sige, kunin na natin siya. Ay, Masakit yon pero ayos lang. Grabe naman. Ayos to ah. Ang tindi ng bati mo. mukhang hindi siya makakaalis. Ito kasi, pakinggan mo, wala kasing baterya. Hindi talaga andar to. May dala naman tayong baterya, Vanya. Sigurado yan. Hindi natin natala, sayang. Oo. Mabilis tayong kumuha ng baterya. Hindi namin dinala. Meron, kukunin natin mula sa Pathfinder. Doon namin kilabot. Sige, gamitin natin. Sige, kunubos. Mga tol, kung sakali, kailangan nating magmadali dahil based sa GPS tracker na nasa teleponong ito, pwedeng dumating si matanda kahit anong oras, yung kaaway natin. At kailangan natin siyang hulihin. Sa totoo lang, ang saya na nandito kayong lahat. Ngayon, sabay-sabay natin siyang mauhuli, di ba? Hindi ba siya armado? Seryoso ako mga tol. Magtino kayo. Bilisan nating maiyahon siya. Ngayon, kailangan natin ng malakas na tao. Magmadali tayo. O ano? Ang tungkol sa kanya? Sige, ipuwesto mo ang kotse, ikabit ang hila ang lubid at hilahin siya palabas. Ayan, dahil sa pagtutulungan ng grupo, madali nating magagawa ito ngayon. Sige, itali mo na. Ayan, sige, subukan natin ito. Hindi gumagana, hindi umaandar. Sige, Bani, ikaw na ang magmaneho. Umupo ka sa likod ng manibela, ikaw ang kakabig doon at apak sa preno. O sige. Tigis. Putsa, tingnan mo. Ano ba yung ginagawa nyo? Nabasa ka? Ay! Ikaw mismo ang nagsabi. Pumasok ka doon at ikutin mo ang manibela. Akala ko, kailangan ayusin ang manibela ng maayos para dito. O, ayusin mo na maayos. O paano ka nabasa, hindi ko maintindihan. Umatras na ang tubig. Sige. Ibig sabihin, ikaw ang may kasalanan. Hindi, lahat ng ginawa ko ay ayon sa radyo. Si Andrew ang nagsabi sa radyo, yun lang ang ginawa ko. Lahat talaga sa kanya sinasabi sa radyo. Ang galing ni Andrew ha, ayan. Sila dito puro daldal, para mga basang sisiw. Sige na Andrew ha, hukain mo na yan. Kailangan nating magmadali mga pare. Pwedeng dumating si Ded kahit anong oras. Kasi sigurado akong sinusubaybay nga tayo ngayon. Sige Andrew ha, bilisan mo. Sige na. Bakit binabayo ang lubid? Sige, kailangan tulungan si Pathfinder ngayon. Dahan-dahan lang. Sa paghila ng lubid, hawakan lang ng maayos, yun ang mahalaga. Sige, ayusin natin ang sasakyan na to. Mga pare, may apurang balita ako para sa inyo. Tingnan nyo ang screen. Sumali ka na sa natatanging alok. Maaring bilhin ng Drome ang kotse mo ng 3 milyong rubles. Kahit na mas mura pa ang halaga nito. Pinaalala ko, para makasali, mag-post ka lang ng anunsyo sa Drome tungkol sa pagbebenta ng kotse bago ang ika-23 ng Abril. Mula Marso 16 hanggang Abril 24 araw-araw, pipili ang Drome ng random na tatanggap ng 3 milyong deal. Para makatulong sa iba, mag-like sa mga anunsyo. Bawat like ay nagpapataas ng tsansa mong mapasama sa deal. Bisitahin ang Drome gamit ang QR code o ang link sa description. Magkaroon ng pagkakataon na makipag-deal. Kung magbebenta ka ng kotse, pumunta sa Drome. Lahat ng detalye tungkol sa mga kondisyon at kung paano sumali ay nasa description. Kung nagbebenta ka ng sasakyan, mag-post ng anunsyo sa Drome at sumali sa deal. May link sa description at QR code sa screen. Tara na! Sana nun pa ganyan. Magagaling kayong lahat. Ayos, nakuha natin. Tingnan nyo, kalawangin ang sasakyan ng pulis. Pakinggan mo, buong araw na tayo mabala dito. Baka bigyan dumating si Lolo ngayon. Ibig sabihin, kailangan natin maghanda ng ambush. Mga pare. Sige, itago ang Pathfinder. Alisin lahat ng mga kable pang hila. Ihanda ang sasakyan dahil ito ang pain natin. At ikaw, Ako! ikaw ang magiging pain. Bakit ako na naman? Sige, tama na. Umupo ka. Eto, ang plano ay matalino at simple. Aakitin natin si Lolo dito, sa police car na ito. Gamit ang GPS tracker na nakakabit dito sa teleponong ito. Kapag nakita niya si Alyosha at sinubukang hulihin ito, sabay-sabay nating huliin si Lolo.
Dadalhin siya sa sasakyan at doon natin siya tatanungin para malaman ang lahat ng sikreto. Kung nasaan ang lumilipad na van, kung paano konektado ang lahat ng ito sa KGB at iba pa. Sigurado ka ba na magandang plano na to? Abot ba kayo para iligtas ako? Siyempre, napakagaling ng planong ito. Hindi niya kayang talunin ng buong grupo natin ng mga professional. Ano yung kinuha niya dyan? Oo, mga professional tayo. Gawin mo, kausapin mo si Lolo, kamustahin mo siya, sabihin mong natutuwa kang makita siya at nandoon ka. Sabihin mo na handa kang kumampi sa kanya, pero wag mong sasabihin o ikukwento kung nasaan ako. Siguradong ako ang hinahanap niya. Aminado akong iba ang orihinal naming plano. Pero dahil kitang-kita at hindi pa umaandar ang kotse mula sa latian, pay na lang ito ngayon. Gaya ni Alyosha. Uy mga pare, magtago kayo. Magandang pwesto ito para magmasid. Sige mga pare, maganda kayo. Pwedeng dumating si Lolo kahit anong oras. Pagdating ni Lolo dito, sabay-sabay tayong sumugod sa kanya. Wala siyang magagawa sa atin. Palagi siyang mag-isa nagtatrabaho. Si Alyosha, ito ang magiging... Sa ngayon, ang kailangan natin gawin ay maghintay. Malinaw ba? Sige, tigil na. Matagal na talagang panahon ang lumipas. Makina? Ano yon? Bukangka ito mga pare. Ito ay isang bukangka. Uy, anong meron doon? May Lolo sa manibela, yun lang. Tahimik. Totoo, si Lolo nga. Oo mga pare. Kamusta? Kamusta, Lolo? Nagpapahinga lang ako dito. O mga duwag, nasaan si Via? Hindi ko alam saan kita makita, Lolo. Lumabas ka agad ng kotse. Tara na, alis na tayo. Sandali lang. Baka may sabihin siyang mahalaga o kaya interesante. O meron siyang... Sabi ko umalis ka na. Hindi ko alam, wala siya dito. Mag-isa lang ako dito. Nasaan siya? Sabi ko nga, hindi ko alam. Lolo, Nasaan si Via? nagpapahinga lang kami dito. Umalis ka na, sabi ko sa'yo. Wala siya dito. Tama na, may iba akong plano. Hindi tayo kay Lolo lalapit mga pare. Saban tayo at suriin natin ito agad. Baka may impormasyon. Sige, dahan-dahan lang. Gumapang tayo. Maingat, gumapang. Oo, mag-isa lang talaga ako dito. Papatayin kita rito ngayon, sabihin mo agad kung nasaan siya. Ano yan? Ano yan mga pare? Pagtatapon ng mga robotikong kagamitan. Basura lang yan. Sige, wala nang pakay, sige na. Sandali. Kailangan ni Sarah to. Wala nang oras. Kung sabihin ko, di mo ako nalubogin? Hindi, nanggangako ako. Pero sinabi niya sa akin na huwag sabihin. Kasi kung hindi, nilubogin niya ako. Magsalita ka, Dara. Wala namang kahit anong kapaki-pakinabang. Siguro, baka merong nasa unahan. Tingnan mo, ang lala ng nangyayari doon. Hindi na ako magsasayang. Sasakalin kita dito mismo, gamit ang sarili kong mga kamay. Lolo, huwag po, ayoko po. Grabe, anong sasakyan ito? Sasakyan ng pulis. Sir. Ano kutsilyo ba? Sa totoo lang? Baka naman meron sa glove compartment. Laruan lang pala. Sige na mga pare. Sayang si Leko. Ang lupit nun. Magsalita ka ng mabilis. Sige, may plano ako. Tingnan nyo. GPS. Tracker ito. Ilalagay natin ito rito. At kung may mangyari, malalaman natin ang lahat. Ayos, lalayin na tayo. Hindi. Anong gagawin natin ngayon? Tara, tirahin natin ang matandang yan. Tara na, lumabas ka. Oy, matanda. Oy, anong ginagawa mo? O ano hindi mo inasahan yun? Na yun, kasama ko ang tropa ko. Naloko ka sa bitag namin, bubugbugin ka. Ikaw at lahat ng mga bagitong tauhan mo. Uy, Lolo, anong ginagawa mo? Oh, grabe. Grabe naman. Lintek, magtago kayo mga lalaki. Saan niya nakuha ang otomatikong rifling yun? Anong kalokohan to? Umalis ka. Teka lang, Lolo. Kung hindi mo sasabihin, lumayas ka. Hindi, gago ka at ang van mo. Kasalanan na naman yung lahat. Yuko mga pare, yuko! Aray! Naku! Via, tanga ka. May tracker ako, nag-install ako ng GPS. Ayos lang, basta hindi niya sirain ito. Saan tayo pupunta, Lolo? Sa libing mo. Naubos na ang bala niya, kalash kasi 30 lang laman. Ayan na, umaalis na sila. Hirawe. At may nahulog. Ito yung kahon na galing sa likod ng kotse. Nako, umalis na sila. Ang importante, pwede nating subaybayan si taga-baryo at isa pa, kaso mahina ang signal. Walang signal. Sige, kapag nagka-signal, masusubaybayan natin sila. Pero tingnan muna natin kung ano ang laman ng kahon na to.
Anong klaseng robotika meron dyan? Sa tingin ko mga pare, dapat iwan na lang natin tong kahon, kailangan na nating umalis. Ayun, iniwan na niya eh. Pwede namang sundan ng bakas ng mga gulong kung saan siya pumunta para makakuha ng signal. Sige, tara na. Ano to? Buhay ba to? Hindi naman yata. Hindi na, parang wala na talaga, tapos na. Para na to sa pagtatapon. Oo, nakasulat naman dito na para sa pagtatapon. Pagtatapon, oh. Robot ba ito? Oh, higit pa. Oh, dating siguro. Sige na, ilabas at ibaba mo na. Totoo, hindi na gumagana. Ang mga robot na yan, luma na talaga ang modelo. Noon pa yan dinevelop sa yung Soviet. Sige, baka pwede natin ibenta na lang to para sa mga halagang metal, tapos na. Ayos din yan. Sigurado akong may tansa dito talaga. Buhatin mo na, dalhin na natin. Nakita mo na ba? Yung ganito, yung ginagamit sa pagkuha ng mga laruhan. Yung ganito mga pang-ipit. Tama ka. Mga luma na talaga tong mga robot na to. Sige na, seryoso. Sa Caston niya. Sige, mamaya na lang kuning silyo ko, tama? Uy, ang bigat mo pala. Oh, maraming tanso dyan. Ay nako, ayan, napunit na. Tara, himayin na lang natin to para sa mga piyesa. Oh, ito. Sandali. Anong ginagawa mo? Gumagana ba to? Talaga? Halos hindi na itong mga pang-ipit na to. Sandali lang. Mag-ingat ka, siya kasi. At anong gagawin natin sa kanya ngayon? Anong sinasabi niya? Hindi ko maintindihan. Parang nag-short circuit yata siya. Paano nangyari yun? Ibebenta na nga natin siya sa junk shop. Tapos bigla na lang siyang nagsasalita kung ano-ano pa. Baka siya pa mismo ang makarating sa jump shop ng ganito. Anong gusto mong sabihin? Hindi ko maintindihan, parang gusto ka nilang i-junk, ano? May bago na naman. Ano ba yun? Ano bang gusto mo? Gusto ka naming ibenta bilang bakal? Ibig mong sabihin hindi? Paano hindi? Tumayo ka na, dali, tumayo ka. Parang magkaibigan ba tayo o ano? Oo, sandali, hindi ako papayag sa kalokohan na yan. Vanya, ilang beses na tayo nahihirapan sa mga robot? Mga 3 taon na. Pero parang mas lalala pa to. Hindi natin yan kailangan. Ipascrap na lang natin yan. Ipascrap na lang. Bakit ka ba kumikilos gamit yung mga kuko mo, ha? Puputulin ko yan na yun at ipapaskap ko. Ang hinihiling niya, ayusin mo raw siya. Oh, anong gusto mong ayusin ko? Masakit daw ang daliri niya. Daliri, Huwag mo siyang hawakan siya. Kunin natin, pakinggan mo. Mukhang interesante siya. Baka pwede nating linisin, pinturahan at magagamit natin siya sa hangar. Siya nga pala yung robot na pangkarga. Rosali, no? Guzali, sa tatay ko nun sa pabrika, may ganun din siya mga 20 taon na ang nakalipas. Hindi, ayaw talaga namin ng robot. Iwan na lang natin, sige na. O, magbubuhat siya ng kahon, mag-aangat ng mga motor, ayos lang. Tingnan natin, kung nakakapagsalita siya, baka kaya rin niyang gawin ang lahat. Kung sakali, babalik na lang natin siya. Tapos na. Sige, kayo na bahala sa kanya at gawin niyo ang gusto niyo. May ayusin pa ako. Hahanapin ang lumilipad na van at sundan ng matanda. Pati ayusin ang sasakyang pulis. Anong kailangan mo? Lumayas ka. Huwag mo siyang sigawan. Dalhin niyo siya, hindi ko siya kailangan. Sige, doon ka, ayusin ka nila. Huwag mo akong sundan. Galit ako sa mga robot. Akala niya ikaw ang nanay. Paano mo naman nasabing ako ang nanay mo? Ano ba ang gusto mo sa akin? Ano? Hindi ko maintindihan. Bili. Anong ibig sabihin nun? Gusto mo bang magsalita? Sige, ayos lang. Leche ka. Dati ang mga robot ay nakakainis, makulit, madaling masira, tapos ito, hindi pa marunong magsalita. Pero baka okay na rin yon. Hindi kita tutulungan, o ayan, tulungan mo sila. Pero ganito, kapag inayos mo at tinulungan mong ayusin ang sasakyan, tutulungan kitang hanapin ang boses mo. Ayos ba? Oo, nangangako ako. Anong kalokohan to, operator? Anong kalokohan to? Mga robot na naman ba? Mga robot! Seryoso ba? Anong ginagawa ng makinang yon sa van ni Ded kung saan dinala si Leshka? Ano bang gusto mo sabihin ko? Hindi ko alam. Kalokohan to. Imposible to. Gusto rin kasi ng tropa. At ikaw? Wala naman akong pakialam. Hindi natin kailangan ng mga robot. O alam mo na, hindi naman natin sila kailangan, di ba mga pare? Ayaw nyo namang ibalik ang mga robot, pakiusap. Isulat nyo sa mga komento kung anong iniisip nyo tungkol dito. Kung gusto nyong ibalik ang mga robot, isulat nyo yan sa mga komento. At mag-like na rin kayo. Sige na nga, kapag nakaipon tayo ng 10,000 likes sa video na ito, papayagan kong manatili ang robot na yon. Ay, hindi pala bakal. Ibang robot pala ito. Mas malala pa. Si Yarik pala. Bakal na Yarik. Yarikbot, Robo Yarik. Tingnan niyo siya. Wala talaga siyang magagawa. Ito na ang pinakawalang kwentang mga robot sa buong mundo. Wala nang masasama pa. Ito ang pinakawalang silbi at walang kakayahan na robot. Prototype ng katawan na parang tao.
pati buto at may pang-ipit, pero wala talagang utak. Alam ko to, promise, mahilig talaga ako sa robotics. Yung robot na lata ay maliit lang na problema. Mas grabe at walang silbi itong isa. Kailangan nating magmadaling pumunta sa may signal, i-track ang lokasyon ng taga-baryo at ng van ni Deda at ayusin lahat ng ito. Tara na. Sige, kailangan natin tumawag ng evacuation. O mas tama, paalisin na si Pathfinder. Astig yung robot, ayos lang. Ngayon nakakadala lang niya ng gulong gamit yung kanyang pang-ipit. Imagine mo yun. Parang kamay ipit talaga. Hindi mo na nga kailangan ng wrench para sa nut. Ano ba? Niloloko niyo ba ako? Ang robot na to, mahina na noon pa, 30 taon na ang nakalipas, dapat na siyang i-recycle. Galing pa sa basurahan. Kakabuhat lang niya kay Vanyo. Isang sipit lang ang ginamit niya. Ayos nung yan. Malakas na robot. Hindi mga pare. Kukunin natin ang sasakyan gamit ang lubid. Aalis tayo dito papunta sa base at ayusin natin ang sasakyan. Tapos itatapon na lang to sa basura sa junk shop. Nangako akong magpapaboto. Kung ang gusto ng mga subscriber ay tulungan siya, tutulungan ko. Kung ayaw, hindi ko tutulungan. Sige, isakay natin ang sasakyan at umalis. Motya, alisin mo siya. Alisin mo siya dito. Oh, tama na. Maglakad ka na lang. Alam mo ba kung nasaan ang aming hangar? Doon tayo magigita. Independent mo naman, ano? Kabagsak lang niya. Narinig. Grabe, hindi ba talaga niya kayang tumayo mag-isa? Eric! Nairik! Sige, dali, ilabas ang sasakyan. Oo, putik naman. Kumalma ka, tigilan mo na. Anong gagawin ko sa'yo, ha? Wala naman siyang silbi, mga pare. Pero ang tanging bagay lang, baka may alam siya tungkol kay Ded. Pero alam mo, sa tingin ko, yung lalaki na boss ni Ded, inutusan lang siya na itapon yung basura. Ngayon, dito niya tinapon sa atin. Hayaan na lang natin siyang manatili dito. Tama na, balik na tayong lahat sa base, pati operator. Hayaan natin siya dito at itong lumang sasakyan na nadala natin. Hindi natin alam ang gagawin dito ngayon. Patuyuin muna natin ang makina. Pagkatapos i-repaint at alisin dahil di na magagamit. At ito pa, buti na lang iniwan natin yung mabahong robot dun sa bukid. Dapat kasi siya ay pupunta. Hindi siya darating kahit kailan. Mag-relax lang kayo. 5 kilometro pa ang lalakarin niya. Primitive ang mga robot na yan. Siguro, makakarating din siya, yun lang. Bakit hindi nyo tinanggal ang niebe? O tingnan mo, hindi nila kinuha ang niebe dito. Oh, ayan ang robot! Oh! Sawang-sawa na ako dito. Ayan na! Ayan na! Ano? Ayun na. Ano nga ulit pangalan niya, Yari? Yari! Jarik, Oy, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakarating dito? Sabi niya parang sinundan niya ang mga bakas natin. tama! Magaling ka! Oh, sige. Mga 30 kilometro ang lakbay namin. Gaano siya katagal naglakad? Mabilis siya nakarating. Ibig sabihin, may talino siya. Hindi naman talaga siya matalino. Parang may mga punch card lang siya, alam mo yun, ganun lang. Mga algorithm. Lahat doon ay simple lang. Maasahan siya. Kahit magkaroon ng digmaan nuklear, gagana pa rin siya. Sige, ayos lang. Iwan natin. Sige, pumunta ka sa bodega at magbuhat ng mga sako doon. Ayan, bukas ang pinto doon. Pumasok ka na roon. Hello, Luka Kuat. Oo, kukuha ako ng boses para sa'yo. Pero sa totoo lang, wala akong ideya kung paano gawin yun. Yarik, pumunta ka na. Kailangan pang maglinis sa bodega. Sige na. Doon, hindi. Tung! Ayan, doon, oh. Medyo may kamubuan na, syempre. Ayos na ng lahat. 30 taong gulang na siya. Eh, ano yun? Ikaw, ilang taon ka na? Isang taon ka na. Siyempre, hindi naman ako robot. Umakyat siya sa bundok. Ay, Nay Arish! Nay Arish! Hindi niya nakikita, hadlang. Pakinggan mo, ang galing niya. Siya mismo ang nakalampas. Hindi ito pwede. Hindi natin kailangan ng isa pang robot. Ang dami na nating naging problema dahil sa mga robot. Paano namang hindi? Maglilinis siya, tutulong. At tingnan mo, parang may connection siya kay Lolo. Sigurado ako. Kasi si Lolo rin naman ang nagdala sa kanya mula kung saan. Oo nga pala, tama ka. Hindi yan basta-basta. Sige, hayaan muna natin yan. Ganito, kung ano ang sabihin ng mga taga-subaybay, yun ang gagawin natin. Sa ngayon, ang pangunahing gawain natin ay subaybayan si Lolo. Gumagana ang GPS tracker, kaya alam natin kung nasaan siya at kung saan papunta. Konektado ba ito sa lumilipad na van? Lahat ay nakasalalay sa inyo. Ang paglabas ng kasunod ay nasa inyo rin. Mag-like kayo at kapag umabot sa 10,000 likes, ilalabas namin ang kasunod at baka may gawin pa kami sa robot. At iwan na lang natin siya. Lahat ay nakadepende sa mga subscriber. Kasama niyo ako, si Vyacheslav Ismailov o si Via. Ang aking team ay Buhay Via. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Paalam.